Samantala sa nakaraang video natin ay nakarating na ang ating mga bida sa Luna at nagawan nila ng paraan upang iligtas ang mga tao na bihag ng mga orc. Nasaksihan din natin ang paghihiganti ng mga residente ng Luna sa isang commander ng mga orc sa pamamagitan ng pagpapaslang rito. Samantala nagsimula ng maglaban ang mga elves laban sa mga kalbong orc dahil makikita na pinaulanan sila ng mga pana. Makikita rin ang pinuno nila na si Graxar na tinalo ang mga kawawang elves ng walang kahirap-hirap. At sinabihan silang lahat ng hindi maganda dahil sinusubukan nilang pigilan sila sa payat nilang mga katawan. Naiinis naman ang commander ng mga elves dahil ang kaharap nila ay ang pinakadakilang orc lord sa kasaysayan, kaya hindi niya alam kung paano nila ito lalabanan. Bigla silang naalarma nang sabihin ng isa sa kanyang tauhan na nakatatanggap sila ng pananambang mula sa mga tao, at dagdag pa, inaatake ng mga tao ang kanilang likuran. Hindi makapaniwala ang boss ng mga orc kung bakit nakarating ang mga tao rito, kasi iniisip niya na nakuha na nila ang Luna. Samantala sa ibang eksena makikita si Kevin na patungo sa grupo ng mga orc upang tapusin ito. Makikita na mabilis niyang pinapaslang ang mga orc nang walang kalaban-laban. Isang orc naman ang nag-alarma sa kanila na nandito na ang kanilang kalaban at inaatake sila. Hindi inaakala ng mga taga-Luna dahil ganito pala kalakas ang mga taong mula sa kabila ng Endless Mountains na parang sisiw sa kanila ang mga orc. Makikita na umaatake ang malalakas na puwersa ng Dimitri, si Fred na dating captain ng Kronos, si Hunt na mabilis kumilos, at si Logan na mula sa Valhalla na kinakalaban nila ang mga orc. Sobrang namamangha ang mga sundalo ng Luna at balak ding lumaban, ngunit iniisip nila na parang hindi na nila kailangan ng tulong. Sa isip ng ating bida dahil bumagsak na ang kaharian ng Luna, inilagay ng unit ng mga orc na nakatalikod sa Luna ang kanilang elite na puwersa sa unahan ng linya. Kaya nalaman niya na iyon ang naging kahinaan nila. Dahil doon ay sinabi niya sa mga taga-Luna na sumunod sila sa puwersa ng Dimitri, dahil lilipulin nila ang bawat isa sa mga mababangas na orc. Sinasabi rito na ang unang operasyon nila ay atakihin ang likuran, kung saan hindi nakaipon ng puwersa ang mga orc, at sa gayon ay mabawi ang kanilang dihadong bilang. Galit naman inutos ng Orc Lord sa kanyang mga tauhan na harangin ang likuran at patayin ang mga tao. Makikita na nakangiti lamang ang ating bida na para bang nahulog ang mga orc sa kanilang bitag. Dahil doon ay inutos ni Roman sa kanyang mga tauhan na isagawa na nila ang ikalawang operasyon. Makikita naman ang ibang orcs na papunta ang reinforcement sa kanila na mabilis na nakasakay sa kanilang mga alagang lobo na may dalang mga palakol. Pinaalam naman ng ating bida na may ikalawang operasyon habang makikita ang dalawang sundalo ng Dimitri na nag-ambush sa mga nakasakay na orc. Dahil doon ang malalakas na orc na nakasakay sa kanilang alaga ay namatay bigla, kaya hindi nagtagumpay ang kanilang reinforcement. Sinasabi rito na ang ikalawang operasyon nila ay isang bitag na ginamit ang teknik ng pagtatago ng Northern Sea Ice Palace. Nang makabawi ng lakas ang mga orc, agad naman nagtago ang mga tauhan ng Dimitri sa ilalim ng mga nyebe. Kaya naiinis ang mga orc dahil hindi nila nagawa ng makaganti sa kanila matapos umatake. Iniisip ng isang orc nang suriin niya ang paligid, at napasabi na lang siya na ang mga kalaban nila ay biglang naglaho. Bigla sa hindi inaasahan ay makikita ang mga sundalo ng Luna na lumitaw sa isang tabi upang ipaghiganti ang kanilang mga kasamahan. Gumawa naman ang mga taga-Luna ng malaking avalanche sa itaas upang maging libingan ng mga kalbong orc. Sa isip ng isang lalaki at nagpapasalamat siya sa ating bida dahil nang turuan sila ng martial arts of the Snow Heavens, nagawa nila talunin ang maraming orc. Samantala sa ibang eksena ay napansin ng Orc Lord na may nangyayaring kakaiba sa likuran niya at may isang tao ang paparating sa kanya. Kaya napaisip siya kung ang kanilang komandante ay hindi pangkaraniwang kalaban, dahil parang sisiw sa kanila ang lakas nila. Mga dayuhan ba sila mula sa kabila ng Endless Mountains? Dahil doon ay nagpalabas siya ng aura at iniisip na kailangan niyang kumilos mismo at putulin ang momentum ng mga kalaban upang hindi sila matalo. Kaya sinabihan niya ang kanyang mga tauhan na lahat ay umatras at binalaan silang huwag sumabay sa bilis na gusto nila. Dahil doon ay makikita siyang mag-isa na sinugod ang mga kalaban habang nagpapakawala ng aura, iniisip na kaya niya ito mag-isa. Bigla sumulpot si Ares sa harapan ni Graxar, at aakmang tapusin siya nito ng mabilis. Makikita na nagsabayan ang kanilang mga espada kaya nagkaroon ng shockwave sa paligid, at kaya rin niya palang pigilan ang atake ni Ares. Bigla ay natakot ang Orc Lord dahil nagulat siya nang makita na kaya ng kalaban niyang tiisin ang kanyang atake. Samantala aminado naman si Ares na kung hindi niya ito seseryosohin ay maaaring matalo siya. Hindi naman nagpadaig ang Orc Lord at binigay ang buong lakas niya, iniisip na si Ares ay pinuno ng mga tao kaya sinabihan niya itong lumaban sa kanya.
Dagdag pa niya kapag natalo siya ni Ares, siya ay kikilalanin ng Grey Wasteland ang pagkatalo niya. Narinig naman iyon ni Roman at sinabi niyang ito ay isang kawili-wiling mungkahi, na ikinagulat naman ni Graxor dahil may narinig siyang kakaiba sa isip niya. Napagtanto ng Orc Lord na ang nakatayo sa harap niya ngayon ay hindi ang pinuno ng mga tao, dahil ang tunay nilang leader ay hindi pa nagpapakita sa laban. Samantala makikita ang ating bida na dahan-daang naglalakad patungo sa kanya. Sinabi niya na kung siya ang mananalo, tinanong niya kung ano sa tingin niya ang mangyayari sa mga sumusunod sa kanya. Seryoso naman itong sinagot ni Graxor, dahil nasa nagwagi ang magiging pas siya. Dahil doon ay sinabi ni Roman na tinatanggap niya ang kanyang mungkahi at ipinaalam niya ito ng maaga, kapag siya ang nanalo ay lilipulin niya ang mga orc na ginagawang pagkain ang mga tao. Pagkatapos noon ay seryoso niyang sinabi na itutulak niya sila tungo sa ganap na pagkalipol sa buong kontinente ng Arcody, upang hindi na muling magpakita ang kanilang lahi. Samantala, naiinis ang Orc Lord dahil pakiramdam niya ay minamaliit siya ng ating bida. Kaya sinabi niyang ipinapangako rin niya na kapag siya ang nanalo ay sasakupon niya ang bansa nito sa kabila ng Endless Mountains. Makikita na unang umatake ang ating bida upang tapusin ang lahi ng mga orc, ngunit agad naman itong nadepensahan ni Graxor. Patuloy ang kanilang matinding labanan, at walang nais magpatalo dahil ang kapalaran ng kanilang mga bansa ang nakataya. Nang magseryoso ang ating bida ay nagulat si Graxor dahil hindi siya makapaniwala dahil nalalamangan siya sa lakas. Nainip ang ating bida sa ipinapakitang lakas ng Orc Lord at tinanong siya kung iyon na ba talaga ang pinakamagaling niya. Dahil sa pagmamaliit na iyon ay lalong nagalit ang Orc Lord at napaisip kung paano nagkaroon ng ganitong halimaw sa hanay ng mga tao. Makikita na ginamit ng ating bida ang kanyang signature attack, ang Heavenly Demon Sword Art, first move middle phase, na kaagad nakasugat sa kanyang kalaban. Dahil sa atake ng ating bida ay nagkaroon ng malaking pinsala si Graxor sa bandang balikat. Dahil doon ay napaluhod ang Orc Lord sa sahig, at itinutok ni Roman ang kanyang espada upang tuluyan na siyang tapusin. Nagsalita si Graxor at sinabi na kaya pala eksaktong nangyari ang sinabi ng hayop na iyon, sa kabila ng Endless Mountains ay mayroon talagang halimaw. Nagtataka naman ang ating bida kung sino ang tinutukoy ni Graxor tungkol sa kanya. Ipinaalam ni Graxor na ilang buwan ang nakalipas ay may isang nilalang na bumisita sa kanyang lugar. Sinabi nito na kung isusuko niya ang lahat sa kanya ay bibigyan siya ng kapangyarihan. Ngunit tinanggihan niya ito hanggang sa huli, dahil para sa kanya ay masama ang nilalang na iyon. Napag-alaman niya na isa itong demonyo. Dagdag pa niya na hinding-hindi niya ipagbibili ang sarili niyang pag-iral para lang sa masamang kapangyarihan. Sa kanyang isipan ay tunay niyang tinanggihan ang alok na iyon noong mga panahong iyon. Kaya tinatanong niya sa kanyang sarili kung paano niya nalaman na isa siyang demonyo. Nagduda siya sa kanyang sarili kung talagang noon niya lang unang nakilala ang nilalang na iyon. Sinasabi rito na iba ang mga orc sa mga tao, isinilang silang may pambihirang lakas at berdeng balat. Bagamat may ilang pagkakatulad sila sa mga tao, marami rin silang pagkakaiba. Ang mga orc ay pinagpala ng mataas na kakayahang magparami, umaabot ng 10 anak o higit pa sa isang babae. Ngunit nang lumuni ng matinding lamig ang Arcody, ang pagiging mabunga ng mga orc ay naging isang sumpa dahil nawalan sila ng pagkukunan ng makakain. Nasaksihan ng kanyang mga mata ang hindi nakakatuwang eksena, dahil ang kanilang ina ay kinakain ng mga anak niya na parang walang nararamdaman. Sinabi ng kanyang ina na huwag siyang magalit sa kanyang mga kapatid, dahil ito ang kanilang kapalaran sa mundong ito. Sa araw na iyon ay napagtanto ni Graxor na may mali sa mundo, at nagbago ang kanyang isipan upang iligtas ang kanilang lahi. Habang iniisip niya ito ay nagtatanong siya sa sarili, kung may Diyos, bakit niya nilikha ang mga orc sa ganitong paraan? Bigla may isang nilalang na nagpakita sa likuran niya at sinabi na hindi kayang mabuhay ang mga orc nang hindi kinakain ang sariling lahi. Tinuro pa nito na sila ay isang tunay na isinumpang lahi. Dahil doon ay nagalit si Graxor sa nilalang na sumulpot at tinanong kung sino ito. Ngunit nang tignan niya ang kanyang likuran ay bigla itong naglaho na parang bula. Tinanong ng nilalang ang Orc Lord kung bakit hindi na lang sila kumain ng ibang lahi upang mabuhay sa sobrang lamig na klima sa Arcody. Bigla naisip ni Graxor ang mga tao na naninirahan sa Arcody, na maaari nilang kainin. Dagdag pa ng nilalang ay pagpapalain siya, magagawa niya na iugnay ang kanyang kamalayan sa kanya.
Ayon pala si Alexander ang Emperor ng Kronos na sinabi na darating ang araw na nanaisin niyang makita siya muli upang mas maging malakas pa. Dahil doon ay sumang-ayon siya sa sinabi ni Alexander na sa halip na kainin ang sariling lahi para mabuhay, dapat nilang dominahin ang ibang mga lahi at sila ang kainin upang makasurvive sa malupit na pamumuhay sa Arcady. Dahil dito ay nagulat siya dahil nauna na pala niyang nakilala ang demonyong iyon sa nakaraang buhay. Kaya nagsalita siya at tinawag ang isinumpang demonyo, kung nakikinig ba ito sa kanya ngayon. Galit niyang sinabi na ibigay sa kanya ang kapangyarihan, at kapalit nito ay ibibigay niya ang buong pagkatao niya rito. Ang kapalit nito ay isang napakalakas na kapangyarihang makapagtatanggol sa kanyang lahi. Samantala sa ibang lugar ay narinig ng Emperor ng Kronos ang kanyang kahilingan at sinabi na ipagkakaloob niya sa kanya ang napakalakas na kapangyarihan. Makikita na binigyan siya ng maitim na aura na damaloy sa buong katawan niya, kaya nagsisigaw si Graxar sa matinding sakit. Umalis naman ang ating bida upang magkaroon ng distansya dahil hindi niya alam ang nangyayari kay Graxar. Ngunit napaisip siya na pamilyar ang enerhiyang iyon, katulad ng nakalaban niyang matandang mage na may maitim na aura. Sinasabi rito na bumagsak si Alexander matapos ang digmaan laban sa Dimitri. Bagamat hayagang ipinahayag ang kapayapaan at pinanatili ang tigil putukan, alam ng lahat na may nakatagong layunin sa likod ng lahat ng iyon. Sa isip ng ating bida ay tingnan na lamang nila kung gaano kalakas si Graxar matapos tanggapin ang kapangyarihang iyon. Makikita ang anyo ng Orc Lord na nagkaroon ng mga sungay sa ulo at umaapaw ang maitim na aura, at maging ang kanyang putol na kamay ay nagkaroon muli ng braso dahil sa bago niyang kapangyarihan. Natuwa naman ang Orc Lord sa kapangyarihang ibinigay sa kanya, kaya agad siyang sumugod at inatake ang ating bida sa napakabilis na galaw. Ngunit makikita na wala itong silbi, dahil walang kahirap-hirap na nasangga ng ating bida ang atake ng Orc Lord. Sinasabi ng Orc Lord na kung mapapatay lamang niya ang ating bida, mabubuhay ang mga orc at makakapagparami silang muli. Dahil doon ay walang takot niyang inatake si Roman sa iba't ibang bahagi, upang magwagi sa laban nilang dalawa. Samantala nagulat si Ares dahil naramdaman niya kung gaano kalakas ang Orc Lord na nakalaban niya kanina, sapagkat hindi na ito basta-basta kalaban. Nagulat din ang mga orc sa kanilang pinuno, dahil hindi nila inaasahan na ganoon kalakas ang kanilang boss. Sa isip ni Graxar ay ibinigay niya ang buong sarili para sa kapangyarihang ito, kaya seryoso niyang sinabi na kailangan niyang manalo sa laban na ito. Makikita ang kanilang sagupaan na nagdulot ng malalakas na shockwave dahil sa banggaan ng kanilang mga espada. Samantala sa isip ni Graxar, nagtatanong siya kung ganoon bakit hindi niya maabot ang ating bida at hindi niya ito matalo. Dahil kahit nag-level up na siya, hindi pa rin niya kayang talunin si Roman sa isang laban. Nagsalita ang ating bida at sinabi na binigyan pa nga siya ng oras upang makapagpakawala ng kanyang mga atake. Ngunit itinapon niya ang sarili para lamang sa napakaliit na kapangyarihan. Sa sobrang inis ng ating bida sa ginawang aksyon ni Graxar, siya naman ang umatake rito. Tinanong ni Roman kung alam ba nito kung ano ang pinakaayaw niya sa lahat. Ngunit walang balak makinig ang Orc Lord, sa halip na sumagot ay inatake niya ito gamit ang kanyang malaking sandata. Dahil hindi nakikinig ang kalaban, sinalubong ng ating bida ang kanyang espada at pinaatres ang dambuhalang si Graxar. Kasabay nito ay sinabi niya na ang pinakaayaw niya sa lahat ay ang isang buhay na walang karapat-dapat na kalaban, isang nilalang na isinuko na ang lahat. Samantala pinipilit ni Roman na ilabas ang mas matinding kapangyarihan mula sa kanyang kalaban, kaya muli niya itong inatake. Dagdag pa ng ating bida ay nais niyang mailabas ni Graxar ang buong lakas nito, sapagkat nagsawa na siya sa mga kalabang palagi na lamang niyang natatalo. Tumingin siya sa Orc Lord nang may halong pagkadismaya, dahil inakala niyang mabibigyan siya nito ng isang tunay na laban. Kaya ginamit niya ang Heavenly Demon Dominating Stride, ikawalong hakbang at sa isang iglap ay mabilis siyang sumugod patungo kay Graxar. Sa isip ni Roman, ito ang kapangyarihang kailangang tiisin ni Graxar mula ngayon, ang bigat ng kanyang mga susunod na atake. Sunod niyang ginamit ang Heavenly Demon Sword Art, Middle Phase, Second Technique, at makikita ang naglalagablab na kulay lilang apoy na bumalot sa kanyang katawan. Sa isang bagsak ng kanyang espada, ang lugar kung saan naroon si Graxar ay nag-iwan ng napakalaking butas, parang tinamaan ng isang bulalakaw ang lupa. Samantala natakot ang mga orc sa sinapit ng kanilang pinuno. Ang pinakamalakas nilang Orc Lord ay nalipol ng tila walang kahirap-hirap. Sa takot ng isa sa kanila ay naisip niya na mamamatay silang lahat kung hindi sila susuko sa ating bida, wala silang anumang laban dito.
Sapagkat kung makikipaglaban pa sila, ang haharapin nila ay isang halimaw na mas mabagsik pa kaysa sa kanilang sariling Orc Lord. Dahil doon ay ibinaba nila ang kanilang mga sandata at nakiusap na maawa sila sa kanila. Dahil mula ngayon ay iaalay nila ang kanilang buhay sa Dimitri, kaya nakiusap sila kay Roman na huwag lipulin ang kanilang buong tribo. Sumang-ayon naman ang ating bida sa mga sinabi nila dahil tiyak na may dahilan sila. Dahil doon ay nagpasalamat ang mga kalbong Orc dahil inisip nila na mabubuhay sila sa pamamagitan ng mapayapang pagsuko. Ngunit nagsalita ang ating bida dahil sa sandaling ginawa nilang pagkain ang mga tao, ginawa nilang imposible ang mapayapang pag-iral ng iba't ibang lahi. Kaya nagpalabas siya ng aura at sinabi na wala siyang personal na galit sa kanilang lahi ngunit kailangang tuparin ang pangako. Ngunit hindi niya maaaring hayaang magkaroon ng precedent ng awa para sa kasalanang ginawa nila sa Arcady. Sa seryosong pahayag ay sinabi niya na kailangan na nilang maglaho roon upang magkaroon ng kapayapaan. Kaya dahil doon ay umatake ang ating bida sa hukbo ng mga Orc at nagpakawala ng malaking slash na agad nilang ikinamatay. Samantala sa ibang eksena matapos nilang lipulin ang mga Orc ay sinalubong sila ng mga Elf at nagpakilala si Tersha ng tribo ng mga Elf na bumabati sa kanilang mga tagapagligtas. Napansin naman ng ating bida ang maputlang balat at matutulis na tainga, at doon niya napagtanto na ganoon pala ang itsura ng mga Elf. Nagsalita si Tersha na kung wala sila ay nalipol na sana ang mga Elf kaya taos puso silang nagpapasalamat sa ating mga bida. Tumugon naman ang ating bida at sinabi na nagkataon lamang na magkatugma ang kanilang mga layunin. Kaya kapag naayos na ang mga usapin sa kaharian ng Luna ay mag-aayos sila ng pagpupulong upang maibalik ang kaayusan sa magulong kalagayan ng Arcady. Naunawaan naman ni Tersha ang sinabi ng ating bida at sinabi niyang dadalo sila ng walang pagkukulang. Dagdag pa niya, tinanong niya si Lord Roman kung maaari ba silang samahan sandali sa kanilang teritoryo. Dahil nang simula ng mga Orc ang digmaan ay humiram sila ng kapangyarihan mula sa World Tree at nakita ang pira-pirasong hinaharap. Kaya ipinagtanggol nila ang sakop ng World Tree hanggang sa huli. Nagtaka naman ang ating bida kung kayang gawin ng World Tree ang makita ang hinaharap. Dagdag pa ng Elf na nakakita sila ng hula na may isang taong lilito at tutulong sa kanila, kaya hindi sila nawalan ng pag-asa. Ngunit ang problema ay kung ano ang mangyayari pagkatapos noon. Dahil ang kapangyarihang ginamit ni Graxar ay isang mapanganib na puwersang yumanig sa mismong pundasyon ng mundo. Upang pag-usapan ito ay nais niyang makipagkita ng pribado sa ina ng mga Elf upang mas maayos nilang mapag-usapan ang mga susunod na hakbang. Nagtaka naman ang ating bida dahil may ina pala ng mga Elf, kaya naisip niya na bago iyon sa kanya. Dahil doon ay pumayag siya dahil mayroon din siyang nais kumpirmahin, lalo na at naroon na rin siya sa kanilang teritoryo. Sa isip ng ating bida, sa pangkalahatan ay hindi tumatanda ang mga Elf ayon sa pagkakaalam niya mula sa mga librong nabasa niya. Narinig niya na nananatili silang mukhang nasa unang bahagi ng kanilang 20 taon hanggang sa sandali ng kanilang kamatayan. Nagtaka naman ang ating bida kung ang nasa harap niya na ba ang ina ng mga Elf dahil siya ang bumati sa kanya. Nakita niya ang ina ng mga Elf na may bakas ng katandaan, at tinanong siya nito kung may kamalayan ba siya tungkol sa Demon Realm. Sumagot naman si Roman at binanggit ang Heavenly Realm, Demon Realm, at Mortal Realm. Sinabi niya na nabasa niya na isa ito sa 3 dimensyon, ang sakop kung saan karaniwang naninirahan ang mga demonyo. Sumang-ayon naman ang ina ng mga Elf na tama siya dahil ang Demon Realm ang tirahan ng mga demonyo. Sa simula ayon sa batas ng Diyos, magkakahiwalay ang bawat dimensyon upang hindi sila makialam sa isa't isa. Ngunit isang araw ay nagkaroon ng lamat at isang hindi kilalang nilalang ang bumagsak sa kontinente ng Salamander. Dahil doon ay lalo pang lumaki ang bitik na nagpo-protekta sa mga dimensyon. Ang lamig na tumagas mula sa pagitan ng mga dimensyon ang nagyelo sa kontinente ng Arcady. Hindi naman alam ni Roman kung ano ang tinutukoy na isang dimensional stray. Kaya nagkaroon siya ng ideya na si Alexander at siya ay maaaring kasama ring napunta sa mundong ito. Sinabi ng ina ng mga Elf na habang lumilipas ang napakahabang panahon ay hamina ang pader na naghihiwalay sa mga dimensyon. Sa pamamagitan ng siwang na iyon ay tinanggap ni Graxar ang kapangyarihan ng Demon Realm at naging isang demonyo. Kaya tinanong niya si Roman kung ano sa tingin niya ang ibig sabihin nito. Kaya linino niya kung ang ibig bang sabihin niya ay itinatakda na ng mga demonyo ng Demon Realm ang kanilang paningin sa Mortal Realm. Sinabi ng babae na Elf sa ngayon, hanggang sa pag-aangkin pa lamang ng kapangyarihan ng Demon Realm. Ngunit habang lumilipas ang panahon ay lalo silang magkakaroon ng mas malaking impluensya sa kontinente na ito. Kaya sinabi niya kay Roman, kailangan niyang harapin ang nilalang na iyon na sumire sa balanse ng kanilang dimensyon.
Habang umiiral siya ay babagsak ang pader sa pagitan ng mga dimensyon, at bubuhos ang mga demonyo mula sa Demon Realm. Ang pinuno ng Demon Realm ay isang nilalang na umangat sa antas ng isang Diyos. Sa ngayon ay nakatali siya sa batas, ngunit sa sandaling maganap ang ganap na pagbaba niya, hindi na nila siya mapipigilan. Ngayon naiintindihan na ng ating bida na kung bakit nagdeklara sila ng may ganitong kumpiyansa. Hinintay nila ang paghina ng pader sa pagitan ng mga dimensyon. Kaya kung tama ang sinasabi ng ina ng mga elf, na si Graxar ay isa lamang tauhan ng pinuno ng Demon Realm, kung gayon ay hindi kakayanin ng lakas ng sangkatauhan na salagin sila. Marahil sa isip niya ay ang katotohanang umiiral siya sa mundong ito bilang si Roman ay isang bagay na hindi maiiwasan. Ni ang mga tao ng Myrm ay hindi nakayanan ang saklaw ng Heavenly Demon Divine Art. Ni minsan ay hindi niya nagkaroon ng pagkakataong ganap na maipamalas ang kapangyarihan ng Heavenly Realm. Gayunpaman kung laban ito sa mga demonyo ng Demon Realm at sa kontinente ng Salamander, magkakaroon ito ng malaking digmaan. Kaya sinabi ni Roman na hindi niya maipapangako na pagbibigyan niya ang kanilang kahilingan. Sa isip niya ay sapat na ang impormasyong nakuha niya. Ngunit kung haarang sila sa kanyang landas ay wala siyang balak na manatiling nakatayo lamang. Ngunit nakiusap ang ina ng mga elf na maghintay muna siya dahil naghanda sila ng isang handog para sa kanilang tagapagligtas. Kaya kung makikipag-ugnayan siya sa World 3, masisilayan niya ang kapalaran ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na tiyak na kakailanganin niya. Sumagot naman si Roman na narinig niya na sila lamang ang maaaring umawak sa World 3. Kaya nagtataka siya kung bakit kailangan pa niyang humawak nito. Tumugon naman ang inang elf dahil bilang bayani ng Arcody na nagligtas sa mga elf, sinabi niya na isa siyang exception. Samantala sa isip ng ating bida ay isa itong magandang pagkakataon. Dahil matagal na niyang nais makita ang World 3 sa sarili niyang mga mata upang masilayan ang kanyang hinaharap. Magandang araw everyone. Gusto ko lang ipaalam na ito na ang latest chapter ni Roman kaya mapipilitan muna tayong maghintay sa susunod na updates kada chapter. Habang naghihintay tayo ay magre-recap muna tayo ng It Starts With a Mountain. Alam kong marami na ang pamilyar dito, at may ilan ang nag-recap, pero hindi ito natapos at huminto na rin. Kaya ang plano ko ay gawing series ang recap at ayusin natin ito ng mas maayos at mas detalyado. Magfo-focus tayo sa quality content at mas maingat na pagtalakay sa bawat bahagi ng kwento. Humihingi rin ako ng paumanhin sa mga nagre-recommend ng ibang titles. Alam kong gusto ninyo ang mga iyon, pero may iba na kasing gumagawa at ongoing pa ang recap nila. Kilala ko rin ang channel na gumagawa nito, kaya mas mabuting suportahan natin sila roon. Para sa bago nating i-recap, gagawa ako ng short video introduction para maipakilala ang kwento sa mga wala pang ideya tungkol dito. Maraming salamat sa patuloy ninyong suporta. Susubukan kong makapag-upload ng 5 videos kada linggo. Sa ngayon, nagsusumikap din akong makabili ng laptop para mas mapaganda pa ang kalidad ng ating mga uploads. Maraming salamat at sana ay samahan ninyo ako sa bagong series na ito.